Oh, anyway, ituloy na natin ito. Bakit mo ba nasabing hindi tinanggap? Eh, di ba, alam naman po natin na inulat natin kahapon at nireaksyonan natin na dinalaho yung impeachment and yet di tinanggap. Di ba? At ito, panoorin nyo itong video na kung saan ay in-interview si Mike Defensor. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay, ito na nga. Pag-uusapan pa namin bukas, maraming mga legal options tungkol dito. Pero again, nung kasing marami ng kaso dito sa Supreme Court, nandyan yung Gutierrez case, nandyan yung Francisco case, tapos ito nga recently, dun sa impeachment ni Vice President Inday Sara. So ito yung mga batayan na nagkaroon na ng paglilinaw ng Korte Suprema na ang sinasabi nga, hindi lang to legal, hindi lang to political, pero more importantly, constitutional to. May mga dapat tayong sunding alituntunin o yung sinasabi ng Constitution, and one of which is, kailangan tanggapin ng Secretary General, i-refer niya sa Speaker, at yung Speaker naman may 10 araw para i-refer sa plenaryo, at yung plenaryo naman may 3 araw para i-refer sa Justice Committee. So batay dito sa mga binanggit ko, pag-uusapan namin kung ano yung aksyon na gagawin namin siguro next week o sa darating na mga araw mula bukas. Based on experience, Mike, pwede pa kayo makahabol, di ba? Hindi ko sigurado kasi ang nangyari, Jovi, kagabi, pinag-uusapan nga na pwede naman ng Thursday or Friday or Monday filing. Pero napagkaisaan namin, sabi nila kasi wala daw pasok ng Friday. Sabi ko hindi naman pwede yan kasi siyempre di ba government office may pasok naman. Pero anyway, sabi ko Thursday na rin, pwede naman, walang problema. Ang magiging mabigat dito, Jovi, yung pag hindi nila tinanggap yung aming impeachment case, lumalabas na yung unang impeachment case na maraming nagdududa, sinasabi nga peke yun at hindi totoo. Yan yung nagiging problema. Do they now say that the other impeachment cases, kasi ang sabi ng Constitution, 10 session days. So ang first session day is Monday. Pero paano kung tinanggap nila kaagad dito at ni-refer nila sa Committee on Justice, let's say on Monday or Tuesday, at yung sa amin ay hindi mai-refer, lumalabas na ang first impeachment case ay yung i-final na maraming pagdududa mga tao. Yun yung naging problema. At yun din ang problema. Sinabi naman ng Korte Suprema yun na hindi pwedeng basta politika lang. Huwag natin babuyin yung proseso na sa ligang batas. Ito importante. Meron pong mga precedents na nangyari na ganyan, pero tinanggap kahit wala yung head. Tandaan nyo ito. Katawa-tawa nga sa mga government department o whatsoever, government offices, meron yan yung pagkapasa mo, tinatatakan na receive. Hindi kailangan yung mismong boss ang humarap sa'yo at kunin. Tandaan niyo yan. Kahit sa Malacanang, di ba? Pag nagpasa ka ng sulat dyan, kahit kanino o para hindi ibig sabihin, harap na sa'yo si Marcos kahit siyang presidente. Yan po ay, tatatakan lang kung sino man yung tumanggap. Ibig sabihin, kailangan tanggapin. Yan po ay nasa batas natin. Sa katunayan, yung hindi tumanggap, dapat kasuhan yan. Dapat kasuhan yung hindi tumanggap. Kung sino man yung nasa office niya, nakita ko yung video, hindi ko lang mahanap dapat po kinakasuhan yan dahil mali po yun. Eto, may paliwanag po ang isang constitutional expert di umano. Kaya lang interview sa DCMM kaya hindi ko audio lang ito. Pero papakita natin yung muka. At ito ay hindi pumapabor sa ibang mga, alam mo na, pabor ito sa mga, I think sa mga Pinklawan, sa mga Dilawan. Kasi basta in-interview ng mga DCMM, mga ABS-CBN, matik yan. Matik yan, mga Dilawan o Pinklawan o ganun ang political leaning. Ito, pakinggan nyo to. Attorney Domingo Cayosa po ang isang constitutional law expert at dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines. Sakto-sakto dahil constitutional itong issue natin Yung pagtanggap po ng mga impeachment complaint, nasa ali ito ni Attorney Domingo Igon Cayosa. Attorney Igon, good morning po. Good morning, Alvin. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Ano po yung take po ninyo doon sa bumubula yung bibig ng mga nag-file kahapon dahil walang gustong tumanggap ng kanilang... Grabe yung salita nitong tong anchor. Bumubula ang bibig. Alam mong Dilawan at Pinklawan Alam mo yan ang problema sa Pilipinas Sa totoo lang lalo na itong mga animal na ito. Yung mga ganitong klaseng tao. Ito problema sa Pilipinas. Porket sila Topacio ay nasa PDP, yung mga kasama na naandoon ay against kay Marcos, iniisip kaagad nila, they are favoring the Duterte. Sa matter of fact, isa nga yan sa mga tanong, kaya kahapon doon sa press con, parang nagkaroon ng initan Nagagalit doon si Kati Binag Talagang kulang na lang, magwala doon High blood Kasi nga po, ang tanong, Duterte supporter ba kayo? Tanginan nyo mga media. Sorry hindi ikaw na nag-interview. Yung mga nagtatanong na media, that is irrelevant. The issue here is impeachment of President Marcos.
Bakit nyo kailangan tanongin, supporter ba kayo ni Duterte? Di ba? I mean, maging ano naman kayo. Porket, so kung supporter ni Duterte, hindi nyo nasusuportahan to. Dahil sasabihin na naman ninyo, gusto lang niya mapatalsik si Marcos para makaupo si Duterte. Ulul! Sigurado na kami 2028 mauupo yung VP Sara Duterte na yan. So, hindi yan ang ano. Ang usapan dito, dapat managot ang presidente. That's it. And again, hindi lang managot. Pero tumigil na yung ganitong katarantaduhan. That's the key point. Itigil na itong ganitong katarantaduhan. Alam niyo kung bakit, mga kababayan? Ha? Ubus na pera ng Pilipinas. Ubus na. Trilyon-trilyon na. Lumobo na ang utang natin. Bakit? Kasi utang tayo ng utang para supposedly sa infrastructure. Kuno, na putang ina, puro ghost naman. Mamaya nga meron din tayong i-discuss na isa pang ghost. Ghost traffic signs. Mamaya, ikukwento natin yan. Di ba? Yun ang ano dito, nakakabuisit ito mga kababayan. Nakakabuisit dahil, ladies and gentlemen, this is something na sana man lang ay tinanggap. Di ba? Ito nga, sinasabi dito nitong constitutional expert na ito, sinasabi niya dito na yan po inaayon sa batas, dapat tanggapin. Impeachment complaint laban sa presidente. Anong insights, anong take niyo po doon sa isyong yon? Well, depende kung anong complainant. No? Kasi yung pangalawa ay meron naman silang verified complaint at meron naman isang congressman na nag-endorso nito. So it is ministerial upon the office of the Secretary General na tanggapin ito at i-refer kaagad sa speaker. Opo. So yung rason na hindi nila pwedeng tanggapin kasi wala yung kanilang Secretary General na sa Taiwan daw, hindi ho yun sapat na rason. It is actually a violation of civil service rules. Nako. At yung ethical standards for public officials, yung ginawa nila na hindi pagtanggap nung complaint. Alam mo, dapat kasuhan yan. Pagka ganyan, dapat kasuhan yan. Ha? Kasi ano yan di ba sabi nga nitong lawyer na ito, yan po ay violation sa ating civil service code, di ba? Dapat kasuhan yung ganyan. Hindi pa pwedeng hindi tanggapin So, pangalawa naman, based on what we've seen in media, ay mukhang yung mga complainants lang ang nandun, wala naman tayong nakitang. Kaya lang, ang problema sa sinasabi nito na medyo sablay, ay yung sinasabi niya yung second impeachment. Kasi remember, the first impeachment, yung basurang impeachment galing sa kampo ng Marcos, di umano. Yung second impeachment ay galing naman sa Makabayan Bloc. Although may kasama silang congressman, congresswoman. Okay? Yun ay hindi tinanggap. Okay? Mamaya ikikwento ko sa inyo yung totoong istorya dyan. Yung third, sinasabi nito wala daw kasama. That is not true. That is not true. Kasi nga, hindi naman kailangan ng kasama, dapat pirma lang. At the same time, naandun yung congressman, hindi lang lumalabas. Congressman na mag-endorso. So, there's nothing to receive kung wala namang endorsement ng at least isang congressman. Endorsement lang ang kailangan. Hindi kailangan yung presensya ng congressman, pwede ang pirma. Although, kung medyo masasabi natin that is a debatable thing na hindi kasama yung congressman at pirma lang ang pwede. Kung yan ay debatable thing, wag ko kayo mag-alala. May kasama akong congressman. Mamaya ikikwento ko kung bakit hindi nakita sa video. So ibig mo sabihin, hindi pala magkakapareho ang kaso ng grupo ni na former Congressman Mike Defensor at That's yung not grupo true. naman That's led not by former Congressman Teddy Casino. Magkaiba sila, attorney. Oo, kasi we haven't heard and we did not see. Ito based lang dun sa mga published reports, Alvin. Dun sa Makabayan Bloc kasi meron silang congressman na nag-endorso. Ay requirement yan sa Constitution. The verified complaint must have a resolution of endorsement from at least one congressman. Doon naman sa complaint ni na Attorney Topacio, hindi man nila, wala akong nakita, walang sinasabing nag-endorsong congressman. So, kulang yun. Hindi naman nila pwedeng tanggapin yun. Bumabase kasi si Sir, wag niyo yung sisihin to si Sir, bumabase lang siya dun sa video. Wala naman siya dun So honestly, sana medyo ang bitaw mo, hindi ko alam kung may kasama sila or ano. Dapat more on ganun. Kasi may kasama po sila, hindi lang lumalabas sa video. Okay? Bakit? Kasi nga, ganito yan. Nakikwento ko sa inyo. Pero i-play muna natin to. Meron daw silang sponsor. Narinig ko yung soundbite na yun May mga snippets ng video na lumabas sa social media, attorney. May tinanong si Congressman o si Paras ba yun? Narinig ko may nagsabi, hindi, meron kami, may sponsor kami, 3 batang mambabatas. Nagsabi siya ng ganun. So hindi pwedeng sabihin mo lang na meron, kailangan nandun. No, hindi. Kailangan, pero yung pinirmahan nung congressman, yung endorsement resolution niya. Kailangan pinirmahan. Sabi nito hindi sinabing kailangan nandun. Kailangan pinirmahan. Tama natin yun. It's not enough that there's a verified complaint. Ang nakasaad sa Constitution at saka sa Section 3 ng House Rules and Impeachment, yung verified complaint accompanied by an endorsement, resolution of endorsement from at least one. So kung may 3 congressman sila, dapat
sinabay nila dun sa kanilang complaint. Yun ang tatanggapin dapat ng sino mang opisyal sa Office of the Secretary General. So in a sense, kaya bang sabihin na may defect? Kung defective din pala yung sinampa ninyo in the first place kasi walang nakalagay na endorser. Can you say that? Well, of course, it remains to be seen. Itong tong host at medyo sorry pasensya ka na, tanga ka ba? Hindi, ako nagtatanong lang, tanga ka ba o talagang kinukulayan mo lang? Wala namang sinabi yung abogado na wala yung walang endorsement na sign. How the hell he would know? Hindi ako nagtatanong lang sa'yo, ikaw na nagtatanong. How the hell he would know na walang nakapirmang endorser doon? Hindi nga tinanggap. Ibig sabihin, that fucking paper is not with anyone but dun sa nagbigay ng impeachment. So how would you know that there's no signature of any congressman? How stupid for you to say that? Sorry nagtatanong ako sa'yo. Hindi ko inaakusahan na tanga ka. Tinatanong ko kung gaano tanga ka ba kung komento ka ng ganyan nang hindi mo man lang nakita yung papel? Sabi yun kasi mahirap kung sabi sa Ang ingat magsalita nung abogado, kinukulayan mo. Sabi lang na wala daw. Okay? Pero nakita mo nga, narinig mo nga mismo, sinabi meron eh. Pero bakit tila kinukulayan mo, sinasabi mong defective yung impeachment? Halatang halata ka eh. Sir, halatang halata. Tama nila, it has to be a written endorsement. So, malinaw yun, no? Na requirement. Yung sinasabi nila, well, we don't know. They haven't shown us yung buong contents. But magkakalabasan yan ng katotohanan pagdating ng Monday, di ba? Na yan naman ang munang session day. So usad tayo, ano po? So ang sinasabi ni Attorney Egon, hindi pwede na absent si Garafil, wala na magre-receive. Dapat meron pa ring mag-receive. It's not even a constitutional issue, Attorney Egon. Hindi ba lang, administrative lang yun? Kasi ministerial lang yung role na yun, hindi ho ba? Tama. At yung civil service rules, malinaw ho naman na kahit anong opisina ng gobyerno, kung wala yung namumuno, yung next in rank, at kung wala, magde-designate ng pagtanggap. Plus, hindi naman kinakailang opisyal eh. Yung receiving clerk kung pwede na eh. Ewan natin kung bakit inayawan nila itong second impeachment complaint. Tatatakan lang naman yun, na-receive. Ganun lang yun, hindi ho ba? Parang patunay lang na tinanggap kasi i-forward na rin naman niya sa House Speaker's office yun, hindi ho ba? Tama, ministerial lang yan. Tama naman yung ginawa ng yung second impeachment complainant at mga kasamahan nila. Nag-iwan sila doon ng kopya at managot na lang yung ayaw. Sige, so usad tayo. Kasi hindi po dito sa stage na ito yung unahan. Kung hindi nandun sa Committee on Justice, hindi ho ba? Ituloy nyo nga po yung sequence. Saang banda, saang stage yung critical para matrigger yung 1-year ban, Attorney? Pag natanggap ng Office of the Secretary General ang kanyang obligasyon to immediately refer it to the Speaker. Tama. Okay, tapos yung Speaker naman within 10 session days, ika-calendar yan, i-refer yan sa Committee on Justice. Once na na-refer sa Committee on Justice, yan yung impeachment complaint na magti-trigger ng 1-year ban. Wala nang susunod dyan. So yun siguro ang pinag-uunahan nila o kaya dedebatehan nila ngayon. Kasi maari kasi ang Kongreso pwedeng tatanggapin lahat pagkatapos titignan, i-assess o kaya i-consolidate nila. Kung sa tingin naman nila lahat ng tatlo not sufficient in form and substance, i-dismiss na nila. Ngayon kung magre-report ang Committee on Justice dun sa plenaryo. So pagdating naman sa plenaryo, kung makakuha ng at least 1/3 vote, isasampa nila ang kaso sa Senate Impeachment Tribunal. Kung sakali... Naintindihan nyo ba yan? Naku po, mukhang dadalihin. Mukhang dadalihin kasi para bagang dinedelay nila at yan po ay kanila pong idinidelay para mauna talaga yung impeachment. Kasi remember, lahat po nandun pa sa opisina sa baba eh. Okay? Lahat pa nandun pa sa opisina. So isasubmit yan sa Monday. Okay? So pag submit sa Monday, doon pa lang masasabi mong counted as first impeachment complaint. Pag sinagmit agad-agad sa Monday. Uunahan nila. Pero kung lahat ay tinanggap nila on that day tinanggap nilang lahat. Sabay-sabay silang parang una. Nagigets niyo ibig sabihin? Ang problema, ngayon, hindi nila tinanggap. Ganyan kadesperado yung mga ulul na yan. Ang assessment ng Committee on Justice, 38 members yan, insufficient in form and substance. Pero pagdating sa plenaryo, may 1/3 vote pa rin. Sabi, hindi, pwede ito. Isasampa nila ito sa Senate Impeachment Tribunal. Atras muna konti. Doon sa Committee on Justice, pwede ba na i-consolidate yung lahat ng impeachment complaint into one mega complaint? Pwede ba yun? Well, pwede yan kung, of course, this will be in coordination with the complainants. At pwede rin kasi
na yung I-consolidate. So, may pag-asa pa supposedly pag na-transmit na doon sa Committee on Justice sa Kamara. Kaya nga, yan ang hinala ko at hinala ng iba pang mga na yan po ay i-delay. Hindi mo na papasok yung Secretary General dyan. Tapos, ipapasa na yung una. Kita nyo kung gaano sila katarantado. I don't think yung unang pagtanggap ng first, I don't know this is still to be verified. Yung una na impeachment, tinanggap. Ang tanong ko, nandun ba yung Secretary General? Ang balita, nasa Taiwan eh. So, ibig sabihin, kasi break nila ngayon eh. Hindi naman pwedeng pagtanggap, lumipad. Ano yun? Halatang tumatakas? Ganon? Mas malala yun. Kung pagtanggap nyo ng first impeachment, bigla siyang umalis. Ibig sabihin, talagang dinedelay nila. Nagtatago sila. Di ba? Or, wala talaga siya nun. Sinagmeet sa kanya, tinanggap nila kahit wala siya. Tapos gayon, ipapasa, kasi alam ko sa Lunes ang pasok or something, I don't know. Pero, ipapasa ngayon, pagpasa ngayon doon, ipepending yung iba, kunwari hindi tatanggapin kasi wala yung Secretary General, tapos didinggi na kagad sa Committee on Justice at yun ang magiging first impeachment complaint. Ganyan kadesperado ito mga congressman natin sa pumumuno ni Marcos. Gago!